Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 13 ng may status as an assassin obviously exceeds the heroes, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Sa isang alaala mula sa nakaraan ni Amelia, masayang tinawag siya ng batang si Kilika, ang kanyang nakababatang kapatid. "Ate! Dito ka!" Sigaw ni Kilika habang kumakaway. Agad siyang pinatigil ni Amelia at bumulong ng mahina, "Huwag kang maingay, baka marinig tayo ni Ama." Ngunit mapilit si Kilika at ipinakita ang hawak niyang lumang pergamino. Maingat niya itong binuksan, at sa kanilang gulat, nakita nila ang larawan ng dalawang babaeng elf na magkamukhang magkamukha sa kanila, isa na may mahabang puting buhok at pulang mga mata, at isa pa na may gintong buhok at berdeng mga mata. Hindi makapaniwala si Amelia habang pinagmamasdan ang larawan, samantalang binabasa ni Kilika ang nakasulat na mga salita, "The Royal Twins." Bago ito natigilan sa mga salitang nakasulat sa ilalim ng imahe ni Amelia. Bigla namang lumitaw ang isang taong nakaitim na hood mula sa dilim at nagtanong, "Gusto niyo bang malaman kung ano ang ibig sabihin niyan?" Nagulat man, sabay silang sumang-ayon, at sinabi ng estranghero ang nakakakilabot na katotohanan, ang nakasulat pala ay The Sun Child. Napako sa kinatatayuan ang magkapatid, hindi makapaniwala sa kanilang narinig, habang unti-unting lumalalim ang misteryong bumabalot sa pagkatao ni Amelia. Sa kasalukuyan, sina Amelia, Akira, at ang kanilang alagang si Knight ay pumasok sa isang kumikislap na teleportation circle. Pagkatapos ng ilang sandali, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa gitna ng isang malawak na kabubatan, ang tahanan ng mga elf, ang tinatawag na dakilang gubat. Nagulat si Akira at agad na nagtanong kung nasaan sila. Nang mapagtanto ni Amelia kung saan sila napunta, nanlamig siya at nanginginig ang tinig. "Hindi maaari. Bakit tayo nandito?" Bulong niya na puno ng pangamba. Tumingala si Knight at nakita ang banal na puno, ang sagradong puno ng mga elf, at kinumpirma niyang sila nga ay nasa teritoryo ng mga ito. Tinanong ni Knight kung baka sa kaibuturan ng puso ni Amelia ay gusto niya talagang makabalik. Ngunit mariing itinanggi ni Amelia. "Hindi. Ang tanging ninanais ko lang ay makasama si Akira sa paglalakbay," anya habang nanginginig ang boses. "Ayokong bumalik sa lugar na ito." Biglang napahinto si Akira, naramdaman niya ang panganib. "Mag-ingat!" Sigaw niya sabay hatak kay Amelia. Sa isang iglap, isang palaso ang bumaon sa lupa kung saan siya nakatayo kanina. Nabigla si Amelia, kilalang-kilala niya ang palasong iyon, gawa ng mga elf. Bago pa man sila makapag-react, isa pang pag-atake ang paparating. Agad tumakbo si Akira pasulong, hinugot ang kanyang espada, at sa isang mabilis na galaw ay naibagsak niya ang kalaban at tinutukan ito ng espada sa leg. "Huwag kang kikilos," mariin niyang sabi. "Kapag gumalaw ka, puputulin ko ang leg mo." Nang makita ni Amelia ang mukha ng kalaban, namutla siya. "Liam Gladiolus," sambit niya. Ang mandirigmang elf ay bumisi ng malamig, puno ng pang-uuyam. "Prinsesa Amelia, anya, hindi ko akalain na makikita pa kita. Akala ko iniwan mo na ang kahariang ito," ang babaeng itinakwil ang sariling bayan. Hindi agad nakasagot si Amelia, nanginginig sa mga sinabi ni Liam. "Dapat nanatili ka na lang kung saan ka nagtago," dugtong nito. "Hindi ka na nabibilang dito. Ang kahariang ito ay may prinsesa na, si Prinsesa Kilika. Samantalang ikaw ang tinatawag na Sun Child." Sinabi pa niyang paparating na si Kilika kasama ang kanyang hukbo, at wala silang pag-asang makatakas. Bago pa niya matapos ang sinabi, tinamaan siya ni Akira at nawalan ng malay. "Hindi talaga marunong manahimik," sabi ni Akira, malamig ang tinig. Agad niyang inutusan si Knight na magbago ng anyo sa mas malaking porma nito upang makatakas sila. Habang nagrereklamo si Knight tungkol sa malupit na pagtrato ni Akira sa mga pusa, tinulungan ni Akira si Amelia na makasakay at sinabing, "Hawak ka ng mahigpit, aalis tayo rito." Mabilis silang tumakbo sa gitna ng kabubatan. Nanginginig si Amelia habang nagpaliwanag, "Walang saysay ito, Akira. Kilala ng mga elf ang bawat sulok ng gubat.
Tiyak na maaabutan nila tayo. Ngunit hindi nagpatinag si Akira. Kung ganoon, sagot niya, dalhin mo kami sa mas bukas na lugar. Hindi ako makakalaban ng maayos sa gitna ng mga puno. Saglit na nag-isip si Amelia bago tumuro sa direksyon. Doon. Diretso lang tayo. Matapos ang ilang minutong pagtakbo, narating nila ang isang maluwang na kapatagan. Huminto si Knight at tumingin si Akira sa paligid habang hawak ang espada. Tama ka, Amelia, sabi niya habang nakikiramdam sa paligid. Hindi talaga nila tayo pakakawalan. Sa sandaling iyon, napansin ni Amelia ang mga anino na dumarami mula sa lahat ng direksyon, mga mandirigmang elf na unti-unting lumalapit. Nanginginig ang kanyang tinig nang sabihin niya, Akira. Napalibutan na tayo. At doon, sa gitna ng kapatagan, hinarap nila ang hindi maiiwasang kapalaran, ang mga alagad ng kanyang nakaraan, ang mga sundalong pinamumunuan ng kapatid na minsan niyang minahal, ngayon ay papalapit upang dakpin ang dating prinsesang itinakwil. At dito nagtatapos ang Kabanata 13 ng May Status, as an assassin obviously exceeds the hero. Gusto niyo ba ng chapter 14 na? Mag-comment na sa baba at maraming salamat.